video record at audio record ng pagtawag ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa NBI para pakasuhan si VP Sara Duterte lumabas na, bistado na ngayon. Grabe to, no? Kung hindi pa lumabas tong video na to at kung hindi nahalata ng taong bayan or kung sino man yung naglabas ng video na to, hindi natin malalaman kung sino talaga yung pakana sa pagkaso-kaso kay VP Sara Duterte. At ito, isang congressman po na involved pala sa droga, kaya pala galit na galit sa mga Duterte. Panoorin natin to. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, grabe itong pag-uusapan natin to. Panibagong kabulastugan na naman to. Panibagong booking na naman sila dito. Grabe, no? NBI nadulas, Lisa Marcos pala ang tagalumpas. Grabe to, ha? Ang lupito nito, talagang lumalabas na rin po talaga ang katotohanan kung sino talaga ang nagmamanipula sa mga nangyayari or panggigipit sa mga Duterte. Oo, hindi natin alam. Ito, magre-reaction video lamang po tayo, no? Magre-reaction video lamang po tayo. Hindi ho natin, hindi po galing sa akin ito. Kundi magre-reaction video lang tayo sa isang video. Hindi ko lang din alam kung napanood nyo na to kasi medyo may pagka-confidential kasi itong video na to. Kasi nga, involved po dito ang First Lady, ang asawa ng Presidente Nila. Hindi ko kasi presidente. Duterte pa rin ang presidente para sa akin hanggang ngayon, eh. No? So hindi ko po kasalanan to, ha. At eto nga, no, yung isang congressman na involved pala sa ipinagbabawal na droga. Lumabas na rin po ang kanyang baho. Kaya naman pala todo banat, todo tira sa mga Duterte kasi may itinatago palang sikreto. So syempre, bago natin dito simulan, don't forget to like, share. Busog na naman ako. Comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po ang join button at super thanks dyan, ha? At sa mga nagchat nga po pala sa akin mapatungkol sa pagbigay or may mga nagchat kasi sa amin ng mga banateros na magbibigay daw sila ng pera para daw sa rally. So wag na po kami. Ang kontakin nyo po yung mga vlogger na palaging hunan dun sa mga rally. Kami po kasi bawal ho kami, ha? Bawal po kami ng mga banateros na tumanggap ng pera, lalong-lalo galing sa mga viewers, no? Hindi po kami tumatanggap. Pasensya na rin ho kayo, ha? Nag-iingat lang ho kasi kami. Pwede kasing gawan kami ng issue dahil dyan, eh. So ito, bago tayo mapunta dun sa mismong main topic natin, basahin muna natin tong post ng aking idol na si Sir Jay Sonsa, no? Dahil hindi, yan yung lumalabas na yun. Dahil hindi pinalusot, yan, kitang-kita nyo dyan, ha? Oo. Dahil hindi pinalusot sa BCAM or meeting yung ayuda package ng House, amounting to several billions of pesos, mababago ang landscape at narrative ngayon ng Kamara. Wala namang pang-maintenance sa mga pangunahing gumaganap dyan sa Quadcom. Sarsuela, yung milyones na ginagamit nila kabilang ang para sa mga bayaran, resource person kuno, malamang wala ng pagkukunan. Maliban na lang kung palalimin at palalimin na ibalik sa final GAA na
lalagdaan ng Pangulo kasi po nagawa na nila not only once but twice sa nagdaang pagkakataon noong isiningit nila ang AKAP at iba pang insertion para sa DPWH COMELEC at iba pang ahensya ng gobyerno. Oo, eto yung ano ba to? Pahayag ba to ni BP Sara? Atake kay BP Sara, paraan para pagtakpan ng kakulangan ng Marcos administration. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin at nakikita at naririnig ng mga tao ang kalokohan at korupsyon at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Yan po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na obvious naman talaga. Oo, kasi sa dinami-daming katiwalayan, korupsyon na nangyayari ngayon, mga budget na lang dyan. Yung budget ng mga congressman, ba't hindi pinag-uusapan? Budget ng flood control, wala din. Kundi ang ginagawa ng gobyerno, batuhin ng issue ang mga Duterte para hindi mapansin ng taong bayan. Kaso nga lang, hindi naman ganun katanga lahat. Hindi naman ganun katanga lahat ng mga kababayan natin para hindi nila malaman yun. So sila na siguro, paniwalang-paniwala sila na i-divert nila yung issue sa mga dapat na issue na iba to sa administrasyon. Hindi na ho tanga-tanga ang mga Pilipino para hindi nila mapansin yun. At obvious naman Tama naman tong sinabi ni VP Sara na kaya nyo lang naman ako ginagawa ng issue para hindi mapansin ng taong bayan yung ginagawang pangungurap nyo sa kaban ng bayan. Sabi nga nila, di ba? Katulad niyan, nagsalita na si Marcos mapatungkol sa flood control na pag-uusapan daw sa Senate, hanggang ngayon wala. May impeach na lang ata si BP Sara, hanggang ngayon wala pa rin yung mga about sa confidential or sinatawag na budget ng flood control na yan na nagkakahalaga ng 1.4 billion kada araw. Di umano baka na naman isipin nyo. So samantalang mapunta ho tayo dito sa isa sa mga dito muna tayo sa isa sa mga congressman na ito ay involved pala sa ipinagbabawal na droga noon. At kaya pala galit na galit siguro, kaya pala kasi isipin natin tinulungan sila sa tinulungan sila ng mga Duterte para itinaas yung kamay para manalo bilang mga congressman. So nagtataka tayo, bakit galit na galit sila sa mga Duterte? Wala naman tong ginagawang masama sa kanila. So kaya pala nagagalit sa kanila dahil dito siguro sa nangyaring ito na involved pala ito sa ipinagbabawal na droga. At alam naman natin na yan ang layunin ng administrasyon na mawala ang droga. Noong panahon ni Duterte, hindi ngayon na mawala ang droga sa Pilipinas. Kaya isa sa mga nasagasaan pala tong isang congressman na to. Kuno Oo, kasi isang post po ito ng isang sikat na page. Samantalang, ayan na yung mukha niya. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung post na yun. So panoorin muna natin tong video. Matapos sabihin atat magpresidente si BP Sara, pinahiya si Kong Kunhon. Pinahiya si Kong Kunhon 2020. Si Sara na ang number 1. Pahiya ka ngayon. Wala na kayong maloloko dahil pare-parehas na kayong sinusuka ng maraming Pilipino.
Walang pagpipigil na pinaunanan ng samot-saring mura at batikos ng maraming netizens online ang Zambales congressman na si Jay Kanghen matapos sabihing tila kung hindi lamang raw nangarap si Vice President Sara Duterte na maging presidente agad, hindi naman raw magkakagulo ang Kongreso na kanilang kinabibilangan. Tila sadyang wala raw ba sa tamang hulog o may amnesia ang representative ng Zambales para sabihin kay VP Sara na ito pa ang nangarap maging Pangulo. Binawit pa ang former president na si Rodrigo Duterte na tila nagpupush daw kay Inday Sara na pababain si PBBM sa pwesto at ito na ang maging Pangulo. Sa isang pambihirang pagkakataon, nagsalita na ang Vice President na si Sara Duterte at dito'y sinampal ng ebidensya ang Zambales representative na si Jay Kanghen na sinabi nito na 2022 pa lamang tambak na at hindi na mananalo sa kanya si BBM. Dahil sa samot-saring survey, ang nooy mayor ng Davao ang nangunguna ng may pinakamaraming boto at gusto ng taong bayan na siya ang sumunod sa kanyang ama bilang Pangulo. Ito na lang ito na lang isipin nyo maigi. Kasi ito galing to sa bunganga mismo ni Amy Marcos. Totoo yung sinasabi ni VP Sara na 2020 pa lang, alam na ng taong bayan kung sino dapat ang magiging presidente. Hindi si Marcos naman talaga eh. Kasi doon pa lang sa survey, talagang laging nangunguna si Vice President Sara Duterte bilang presidente. Kaso nga lang, hindi nga paulit-ulit na namin sinasabi na hindi naman kasi ganun kagahaman sa kapangyarihan ng mga Duterte kaya hindi ginawang tumakbo bilang presidente itong si Vice President Sara Duterte. At galing mismo yan sa bunganga ni Amy Marcos. So ibig sabihin sinasabi mo Jay Conhon na sinungaling si Amy Marcos. Naku, yari ka nyo kay Marcos. No, sinabi mismo ni Amy Marcos sa kanyang interview doon sa vlog ni Doc Willie Ong na sila mismo ang nangligaw or nag-audition sa Davao doon sa bahay ni Vice President Sara Duterte. Kasi nung panahon na yon dahil nga ugong na ugong at dahil talagang trending at palaging napag-uusapan ang pangalang Sara Duterte sa pagiging Pangulo nung panahon ng kampanya, nagdesisyon ng magkapatid na manligaw or mag-audition sa mga Duterte para maging Vice President ni Sara Duterte itong si Marcos Jr. So ngayon wala talagang plano si VP Sara noong mga panahon na yon. Alam niyo naman na siguro yung kwento na yan. Wala siyang panahon na awag dito na tumakbo bilang Vice President or Presidente noong mga panahon kasi gusto niya lang is maging mayor sa Davao lang. Diba? Pero sa kagawa ng kakapilit nga ng mga Marcos at napakagaling nilang manguto. Kasi alam mo kung bakit ko natawag na napakagaling nilang manguto. Ikaw mauuto. Di sabihin na natin na ganun na talagang totoo naman real talk lang tayo. Na nauto talaga nila si Vice President Sara Duterte. Ito sorry sa mga DDS sa mga supporters pero yun ang totoo na nauto talaga nila si Vice President Sara Duterte. At hindi lang si Vice President kundi ang buong Pilipinas. Pero mo ikaw ba naman pangakuan ka ni Marcos na isama mo ko, maging tandem tayo, tag team tayo. Lahat ng nasimulan ng mga Duterte ng papa mo itutuloy ko. Yung mga kagustuhan mo ibibigay ko. Siyempre, si Vice President, yun lang naman yung gusto nila. Unang-una kasi, alam naman ni VP Sara na medyo matrabaho talaga ang pagiging presidente. Alam niya yan dahil dinanas ni PRRD yun. At naikukwento sa kanya ni PRRD yung mga nangyayari noon, nung panahon na presidente siya. Kaya siguro napag-isip-isip ni Vice President Sara Duterte na sige ikaw na maging presidente at Vice President lang ako dahil hindi ko naman talaga gustong maging presidente at hindi naman kami gahaman sa kapangyarihan. So yun, nakita naman natin at nalaman na natin kay VP Sara kung ano yung mga pinangako niya ni Marcos sa kanya na hindi naman naitupad, hindi naman natupad. Kahit nga yung mga project ng mga Duterte, kahit nga yung war on drug, di ba, baling-bali.
Dati, panahon ni PRRD, mga adik nakukulong. Ngayon, yung mga adik nakakawala. Diba? So, dito, talagang supalpal dito si Jay Kunhon. Pero mamaya may ipapakita tayo. Bilang ebidensya, inilabas natin ang iba't ibang survey noong 2021 hanggang 2022, ilang buwan bago mangyari ang 2022 election, kung saan tunay nga na si Inday Sara ang mas pinipili ng majority ng taong bayan na maupo sa Malacanang. Sa isang presidential election survey noong 2022, nanguna ang former mayor ng Davao na si Inday Sara Duterte with 22%, na sinundan ng senador na si Grace Poe with 13%, si Pacquiao ng 12%, kung saan nakatay nito ang Ngayon, no, mas mataas pa nga si Marcos kay mas mataas pa si Pacquiao kay Marcos. Si VP Sara 27%, samantalang si Grace Poe 13% lang. Sinukuyang Pangulong si Bongbong Marcos na mayroong 12% na boto. Sinundan ng former Manila City Mayor na si Isko Moreno, Senator Christopher Lawrence Bongo, Leni Robredo, Tito Soto, Cayetano, Rojas, Villar, Lacson, Angara, Rodrigo Duterte, Escudero at Gordon. Sa inilabas ng Pulse Asia Survey mula November 23. Ito, balita to ng GMA Ayan na makikita nyo naman, balita ng GMA 2022 election. 26% si VP Sara bilang presidente. Samantalang si Marcos 14%. Grace Poe 14%, Isko Moreno 12% at Manny Pacquiao 10%. Ang supalpal dito si Kangkong. Hanggang December 2, 2020, kalagitnaan ng pandemya, nangunguna si Inday Sara sa 2022 election presidential preference survey na may 26%, na sinundan lamang ng dating senador na si Bongbong Marcos with 14%, na siya namang katay ni Senator Grace Poe. Sinundan ng Manila City Mayor na si Isko Moreno with 12% at Manny Pacquiao with 10%. Alam nyo ba na taong 2021, mas preferred ng taong bayan sa presidential at vice presidential election noong 2022 ang mag-amang Duterte na kapwa nakakuha ng pinakamataas sa pwesto sa pagkapangulo at grabe, no? Alam niyo, totoo to kaso di na rin natin kasi masisisi si PRRD ba't hindi nila tinuloy ito. So, totoo siya, numugong talaga to na ang magiging vice president ni VP Sara ay si PRRD, si dating Pangulo. Kung nagkataon sana, tangina, ganda sana ng kalakaran dito sa Pilipinas. Kaso wala, na budol din kasi si VP Sara ni Marcos Ang galing kasi umacting din talaga ni Marcos Pang Oscar Award Gago! Diba? Pang Oscar Award yung actingan ni Marcos, kaya talagang siguro nadala tong si VP Sara So tuloy natin. Vice Pangulo ng bansa, Sara Duterte got 28% for president, na sinundan ni Bongbong Marcos with 13%, Isko Moreno with 11%, Grace Poe with 10%, Manny Pacquiao with 10%, Leni Robredo and Alan Cayetano with 5%. Sa pagka-vice president naman, nanguna ang ama nitong si Rodrigo Duterte with 18%, na sinundan ng Manila City Mayor na si Isko Moreno with 11%, dating Senador Alan Cayetano with 10%, Grace Poe with 10%, Bongbong Marcos with 9%, Tito Soto with 7%, at Manny Pacquiao with 6%. Ganda rin sana kung sakaling si Isko Moreno tapos si VP Sara panalo din. Oo, isa parehas ng Tangina, ang ganda nung tandem na yan. Unquote. Matapos ang balitang ito, nasan raw ang kayabangan ngayon ng isa sa mga Young Guns member at Zambales representative na si Jay Kanghead? Tumatabingi din yung panga Gago! Ulitin natin. Tingnan niyo yung pagpasok ng video. Sa mga Young Guns member at Zambales representative na si Jay Kanghead, nang sabihin nitong masyado raw kasing maagang nangarap si Vice President Sara Duterte na maging Pangulo. Itong makapagsalita tong congressman na to. Anak ng teteng kung di nga tinaas ang kamay ni PRRD, di ka rin naman dinanalo.
Gago! Ngunit hindi itong sinasabi ng ebidensya mula 2020, 2021 hanggang 2022 kung sa survey pagbabasihan. Tunay na lumalagapak ang score ni President Bongbong Marcos kung ikukumpara ito kay Vice President Sara Duterte. Oy mga banateros, i-share nyo tong video natin na to. Pakita natin dito kay Kangkong na kikungkung na kung gaano kalakas si BP Sara hanggang ngayon na magiging tanginang iyabang ang puto. Dahil sa magkakasunod na 3 taon, hindi na natinag ang taong bayan na muling Duterte ang mamuno at hindi si Bongbong Marcos. Kaya dahil dito, napareact ang social media influencer na si Crisette Laureta Chu at diretsang binakbakan ang Zambales representative na si Jay Kanghan. Ayon sa kanyang naging social media posts, atat si Sara maging presidente, baklang Jay Kanghan na kaya... Bakla ba to? Bakla pala to? Hindi galing sa akin yan ha. Yan, si Crisette Laureta Chu. Sabi niya kasi, atat si Sara maging presidente. Baklang Jay Kung-hun. Kung Kung-kun. Na kaya galit sa mga Duterte nagtagnamay floating shabu lab ng dating admin. Hello Laos, hello halos lumuhod ang mga Marcos dyan, makipag-running mate lang. Ito. Yun yung bagay pag sabog ka talaga eh. Sorry. Pag wala ka talaga utak, masasabi mo talaga yun. Galit sa mga Duterte, natag na may floating shabulab ng dating admin. Hello? Halos lumuhod ang mga... Ito kasi yun yung sinasabi ni Crisette Laureta Chu. Ito yun, pakita ko sa inyo. Ito yun. Yan. Yan, yan, kikita nyo, Ito ay pinost ng Inquirer na March 15, 2019. Mayor Jefferson J. Kung-hun, who is included in the so-called narco list of President Duterte, denied that he and his father, Representative Jeffrey Kung-hun of the province first district, we are in any way connected to illegal drugs. At dito naman sa baba, ito, Subic Mayor, narco-list, denies linked to illegal drugs. So yan yung sinasabi ko kanina na ito palang si Jay di umano Kaso po, ang tagal na kasing post ito 2019 pa. So may posibilidad na totoo. Ay involved pala sa droga or connected. So kaya naman pala siguro, kaya pala galit na galit sa mga Duterte din. Kaya nga paulit-ulit namin sinasabi sa inyo na yung mga nagagalit sa mga Duterte ay mga adik lang. Wala nang iba. Kasi yung mga taong galit sa mga adik, talagang susuportahan si Duterte. Si Duterte lang nagpatahimik sa mga yan So ito, nakalagay ito, binabasa lang naman natin, nagbibigay tayo ng reaction. Pero nandito po yung pangalan ni Mayor Jefferson J. Kung-hun. Nung 2019. Kikita nyo dyan sa screen. So mabalik tayo dun sa video kanina kung saan nagyabang yung hinayupak na yan. Marcos dyan, makipag-running mate lang kay BBM. Unquote. Panoorin ang buong pahayag ni Vice President Sara. Hindi na natin tuloy itong pahayag ni BP Sara kasi napanood natin. At totoo naman talaga, pagkatapos ng termino ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang gusto talaga ng taong bayan na yung maging presidente ay si BP Sara Duterte. Dahil wala namang ibang presidente na nagmalasakit at nagmahal sa bayan kundi mga Duterte lang talaga. At doon talaga nagsimula ang katahimikan at kapayapaan dito sa Pilipinas. Although maraming namatay, pero yung mga namatay naman yung mga halangang bituka nun. Karapat dapat sila sa landas na yun. Kaya ako wala akong doon. So eto na, mapunta tayo dito sa isang video. Eto to, yan.
Matapos balaan ng ombudsman, NBI, kumampi na kay BP Sara. Ombudsman nahahawak na ng kaso kay BP Sara. So may video tayo mamaya lamang. May video tayong papanoorin mapatungkol sa pagtawag, no, or pagkabisto ni Lisa Araneta Marcos na siya pala ang nag-uutos na para kasuhan ang mga Duterte. So mamaya yan, easy. Panoorin muna natin to. Kahit ang NBI, walang magagawa kapag ang ombudsman na ang nagsalita. Ito ang kinumpirma ng National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago matapos ang tila sagutan ng Department of Justice Undersecretary na si Jessie Andres at Ombudsman na si Samuel Martinez nang sabihin nito na hindi makakapalag ang NBI at ilang pang ahensya ng pamahalaan na siyang tila naghahanda ng mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte. Matatandang nanindigan ang ombudsman si Martinez na hindi kailangang panghimasukan ng ilang mga maiimpluwensyong tao ang mga kaso laban kay VP Sara dahil hanggang ngayon wala siyang nakikitang mali sa naging remarks nito patungkol sa pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez dahil ang pahayag na ito ng Vice Presidente ay galing sa statement na minsan nang pinagtangkaan ang buhay ng ikalawang Pangulo ng bansa. Tulad ng maraming Pilipino, pabor ang National Bureau of Investigation na kunin na ng Ombudsman ang mga reklamong isinampa kay Vice President Sara Duterte para mas malitis daw ng tama ang mga akusasyon sa Vice Presidente. National Bureau of Investigation Director na si Jaime Santiago nanindigang susundin ang anumang utos ng Ombudsman. Sana nga. So ano ba ito? Sorry pero hindi rin natin masisisi din tong NBI na to dahil sumusunod lang talaga sila no? Pero ito, sana nga magtuloy-tuloy itong prinsipyo ng ombudsman na to. No, sana nga hindi siya magpagamit, hindi siya magpakontrol. No, kasi halos nakikita naman natin kadalasan ngayon talagang lahat parang nakokontrol ng administrasyon. Lalo na dito pag nalaman nilang kakampi mo si BP Sara, baka bukas sa makalawa palitan na yung ombudsman dyan. Hindi malabo yan kasi nakikita naman natin yan sa iba, di ba? Pag against ka sa gobyerno, pag hindi ka kaalyado, tatanggalin ka para hindi ka makapagsalita at hindi mo magamit yung kapangyarihan mo sa gobyerno. Katulad lang yan, nila Marcoleta, diba? Tinanggal sa komite dahil kakampi ng mga Duterte. Ito, sana nga magtuloy-tuloy ito at sana hindi ito kasama sa mga palabas. Kasi medyo na tayo trauma na tayo Alam niyo, may mga trauma na tayo na ang galing nila sa mga palabas. Magugulat ka na lang, akala mo kakampi, yung pala biglang babaliktad. Diba? Biglang babaliktad, biglang magugulat tayo, punta na kakampi na ng Marcos. Noong una, pinagtatanggol pa ang mga Duterte, mga ilang araw, wala na. Kaya nga ito nakakatuwa nga kaming mga banateros, minsan nagiging proud kami sa isa't isa dahil sa dinami-daming tangka sa buhay namin, sa dinami-daming pera na kahit lalo na ako pinakamahirap sa banateros. No? Maraming offer sa amin na pera para lang kumampi sa administrasyon or wag banatan ng administrasyon or tinatawag na kalabanin namin ng mga Duterte pero hindi kami nagpadala doon dahil sa tinatawag na prinsipyo. Kasi hindi naman na to basta vlog lang, hindi na to basta alam niyo yun, hindi na to basta kumikita kami sa YouTube. Nandun na yung kumikita kami. Pero yung pinaglalabang kasi dito para na sa Pilipinas. Para sa bansa, hindi lang sa pang sarili namin,
At hindi lang din sa ano, kasi una, ang kaya namin ginagawa to is kasi nga para sa bayan, para sa susunod ng mga henerasyon na isisilang sa bansang Pilipinas. Kaya nakakatuwa lang kasi may mga iilan pa na mga natitira na hindi nagpapadala sa pera, hindi nagpapadala or hindi nagpapakontrol sa mga anti-Duterte. Kaya nakakatuwa lang. Sana magtuloy-tuloy yan, no? Narito't panoorin ang full video. Mag-insist lang po sila to take over. Will you cooperate, sir? Yes. Yes. Di mas mabuti sila na mag-imbestiga na nakaligtas na kami. Investigation Director na si Jaime Santiago ang kumumpirma na hindi sila papalag kung sakaling kunin na ng Ombudsman ang mga kasong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Alinsunod ito sa unang naging pahayag ng Undersecretary ng DOJ na si Jessie Andres na tila nakagrian pa di umano ang Ombudsman na si Samuel Martinez sa naging pagpapatotoo ng NBI Director na si Santiago. Ayon sa kanya, ang Ombudsman pa rin talaga ang may kapangyarihan sa lahat ng mga reklamong isinampa kay Vice President Sara Duterte. Sana nga, no? Sana Ombudsman, tama ba, Martyr? Sana tuloy-tuloy ang pinapakita mo sa amin ngayon at sana hindi parte ng drama ng administrasyon niya. Samantalang mapunta ho tayo dito sa etong gusto ko lang ipapanood sa inyo to na paghahain ng karagdagang reklamo versus BP Sara Duterte pinag-aaralan ng PNP. Kasi mukhang sablay sila sa NBI ngayon eh. Kaya medyo tumakbo na sila sa PNP. Panoorin natin. Balak pa raw dagdagan ng Philippine National Police sa mga reklamong sasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ang nangyaring komisyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng PISE. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Di tayo magtataka tong dalawang polis na to. Philippine Kaugnay pa rin yan ang Asan na yun? Ito. Ay, pakita mo sila. Pakita mo yung dalawang ano. Ano? Hindi tayo magtataka yung dalawang polis na yan. Soon or sa ilang araw, mataas na ranko niyan. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga sasampang kasong administratibo Kaping-kapi ang kapulisan. kriminal. Hindi, ito naman alam naman natin sumusunod lang itong mga to. Kaya hayaan na lang natin muna. Laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga responding pulis sa paglilipat kay Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero pagdilinaw ni PNP Chief Police General Colonel Marbi, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Wow! Gago! Trabaho lang ito. Walang habahid ng pamumulitika. Sana all. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Wow! Gago! Nasaan na yung headset ko? Ayop na yan, hindi ko na makita. May pangil ang batas at hindi lang daw sa mahihirap. Anak ng teting, grabe talaga, grabing drama to. Oo, ang lupit, no? May pangil sa batas pero yung convicted nagsasalita sa hearing. Ilang congressman dyan yung involved sa droga, ilang congressman dyan ang may mga kaso, di umano ha. Pero hindi nyo na-actionan, tapos may pangil sa batas. Tingnan nyo. Ay, sorry. Ay, naku po, Marvin. Kaya tuloy.
Hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumukha sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng License to Own and Possess Firearms o LTAP. Bukod sa PNP, may nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Akala ko ba pahayaan ng ombudsman dyan? Ba't na naging ganyan na naman? Cabinet po provide na gano'n in any other Baho nyo. being conducted by the Bureau. Inurong nga sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng bise. Kapag hindi pa rin daw siya sumipot o kahit ang abogado niya, ide-diretso na ang kaso sa DOJ. Nagpabalita mula sa front. Idadiretso na ang kaso sa DOJ. Pakialam namin. Ay. Gago! Ay, naku po. Grabe talaga ginagawa kayo yan, ano, sa mga Duterte, no? Kaya hindi naman nabago yan. Ganyan naman na talaga kayo. Samantala, mapunta na tayo kay Ma'am Shitars. Samantalang mapunta na tayo sa ating main topic. Eto, ho. Eto. NBI na dulas. Si Lisa Marcos pala ang taga-kumpas. Grabe to So ito po yung video. Siguro. Iyan no. Iyan no. Grabe nadulas. First Lady. So ito ay nasa 53 seconds lamang po. No? So madaling salita. Ito ay 44 seconds. Na mabilis lang mo itong video na to. Pakinggan nyo maigi at panoorin nyo ng maigi yung mga sasabihin dito sa video na to. So panoorin po natin. Eto na. Eto na. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President. Gago, yun no, narinig nyo yun? Si Purse. Ulitin natin ulitin natin. Pakinggan nyo maigi, ulitin natin. Play. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Yan may ano pa to, may subtitle na. Depende po sa mangyayari sa December 11. Tuloy. Kung mayroong pasabi again si kung mayroong pasabi again si kung meron daw pasabi again si sino? First, si Vice President at justifiable ang reason niya. Nadulas siya dun sa first. Sasabihin niya dapat kung si First Lady. Si Vice pala. Play. Sa pag hindi pagdalo, maaaring pagbigyan pa uli namin. Subalit, kung dadating ang December 11, ni ho, wala kaming matanggap, walang abogadong pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Okay. And then, you will proceed sa inyo pong investigasyon, kumbaga, yan yun po yung video na tinutukoy natin na lumabas ngayon. Kung against daw kung may sasabihin pa daw against. Kasi tignan niyo yung pagpapalib. Tignan niyo yung pagkakasabi ng NBI chief dito. Kasi sinasabi niya, depende po kung may sasabihin pa po against si Purse.
Grabe, tuloy natin, isa pa. Dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si pasabi pasabi. Ang ano kasi dito pasabi. Kung mayroon pang pasabi, so ibig sabihin parang inuutusan or sinasabing pasabi, pakisabi kay ganito. Parang inuutusan nitong NBI dito sa siya naman nagpahayag nito eh. Okay, play. Si First, so ulitin natin sa December 11. Kung mayroong pasabi again si mayroong pasabi again si mayroong pasabi again si mayroong pasabi again si Vice President, mayroong pasabi again si depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si linaw. Grabe yun. Depende daw kung mayroong pasabi si VP Sara. Akalain mo naging Vice President, First Lady pa. Gago! Ay, ang lupit, no? Saan nakita nun? Vice President na, First Lady pa. So yun, mga banateros, ewan ko, hindi ko narinig naman ninyo siguro at may subtitle, pag gusto nyo, lakihan ko pa, lalakihan ko pa, ulitin ko pa, para mabasa nyo yung subtitle sa mga sasabihin. Okay, play. Pagpapaliban dito po sa naturang supposed to be po imbitasyon kay VP Sara, ito hubang December 11 na inyo pong itinakdang imbitasyon ad testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa hong palugit na isa pa? Depende po sa mangyayari sa December 11. Kung mayroong pasabi again si Vice President at justify. Ayan grabe yun. Wala talagang sikretong di nabubunyag, no? Ay, ang lupit. So yun, mga banateros, yan, napinanood ko na sa inyo, Anong masasabi nyo dun? Dito sa isang interview ng NBI kay Ted Pailo na nasabi yung pangalang Pers. Kung meron daw pasabi si Pers, tuto. So kayo po ang magdesisyon. I-comment nyo po dyan sa baba sa ating comment section kung anong reaction nyo at kung anong panayam nyo dito sa lumabas na video. O nga po pala, paalala po from Jojo de Guzman po itong video na to. Nag-reaction lamang po tayo Ito nga, tingin. So yan mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Ano man inyong komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa programang Banateros sa SMNI at sa SMNI, sa DCAR 1026 News at sa buong Banateros Brothers niya, sila Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea at ang pinakapugi sa lahat si Jay Guevara. O yan, may gilap shoutout din po pala dyan sa papa ko, si Kapitano TV, Mami Dayan, kay Mami Lala at sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Jay Guevara. Maraming salamat. Ingat kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.